kalingap, na palaban po ang ating sasakyan dahil hindi po para dito. Ganitong sedan. Tignan nyo po ang daanan. Masyado pong kawawa yung sasakyan. Ginagawa ang daanan dito. Tignan mo, hindi na daanan natin. Lalim-lalim eh. Sana po ay walang masyadong gas-gas. Kasama po natin si Kuya Brooks dahil ito ang aming unang-unang scouting. Kaya so hindi ko po yung na-expect na ganito po pala ang pupuntahan namin. Sa susunod na pagbalik po namin dito, nakamotor na lang kami ni Mel. Kasi umuulan po, napakalakas ng ulan kanina sa daet. Bundok na kasi ito eh. Kaya nagkotse po kami dahil ang lakas po ng ulan. Okay. Grabe, ang layo po nito mga kalingap. Kanina pa po kami dito. Yung looban na to, napakalayo. Parang wrong turn. Parang nasa gubat na tayo. Bundok nga. Gubat na to. Puro bundok kasi ang dugungan eh. Bundok mo kasi. Sa gitna ka, train. So ito po mga kalingap, naglalakad na po kami dahil hindi na kaya ng sasakyan. Si Mel, hi Mel. Ito pala si Kuya Brooks, oh. Kuya Brooks, unang scouting natin. Unang-una, napalaban kagad. Napalaban sa daan. So, ito po, may kasama po tayo. Ang kasama ni Kuya Brooks. Santol. Hingal. Dala po tayong grocery. Ang ating pang-ayuda. So ito mga kalingap, exciting kasi yung mga ganitong looban yung mga dapat tulungan talaga. Yung mga ganito kaliblib. So hello po mga kalingap. Welcome back po sa aking YouTube channel, Kalingap Dan. Ito si Mel. And si Kuya Brooks po kasama natin nandun. May ini-interview. So nakarating na po tayo mga kalingap sa ating bagong tutulungan. At salamat po kay Ate Ani. At siya po ay isa din kalingap partner. Oo, ni Kuya Brooks. Kuya Brooks. Oo, ano pong channel niyo? Ani Hipos Vlog. Siya po ang nagturo sa atin dito. Ito po ang ating tutulungan. So ito po ang kanilang tahanan na puro pawid lang po at puro tela lang po ang kanilang dingding. So tara po at kausapin natin si sino po nakatara dito? Ate Ani. Ito po, si Ate Emily. Si Ate Emily, parang yung sabi ko na yan, yung ginagawa nyo pangkabuhayan. Kasi ang dami nyo dito mga pawid po to, no? Ay pangwalis tingting ng nyug. Palapa. Kaya yung bahay din niya palapa. Puro ganyan. So, ano pong pangalan nyo ulit, Nay? Emily po. Emily, at ilang taon na po kayo? 47 na po. May po kayo? May mga anak? Meron po, pero yung iba nasa Manila, may pamilya man na din. Ilan po ba anak nyo? 5 po. 5 lahat po may pamilya na? Ay, yung 2 pa lang po. Tapos yung pangatlo, kasama ng papa, may sakit nga po. Nasaan po ang tatay? Uwi po dun sa yung babae kong anak nasa Albay. Doon po kasi pag dito, malayo po yung ospital, walang sasakyan. Ay, yung puso niya lumalaki, tapos may prostate po siya. Sino po ang? Yung asawa ko. Ang asawa mo? So yung bunso, yung nagbabantay sa kanya? Ay, yung pangatlo po? Pangatlo. Yung nagbabantay sa kanya? May sakit po sa puso ang asawa nyo? Ilan taon na po siya nandun sa Albay? Matagal na po. Nandun talaga siya? Ano po may mahirap mag-uwi dito. Malayo sa ospital. Ba't po kayo nandito? Taga dito po talaga kayo? Dito po ako. Sa inyo po itong lupa? Sa mga tiyahin ko po. Itong tinitira nyo. So dito kayo nakatara. So sinong kasama nyo po dito? Sa ngayon po yung bunso ko lang may ubo dyan, tulog. Sakit din. Meron. Ilan taon na po ba yung bunso nyo? 9 years old po. Nag-aaral po? Opo, nag-aaral. Nag-aaral po yung 3 yung anak? Ay, isa na lang po nag-aaral sa akin at yung 4 po malaki man na po. Yung mga pamilya na may trabaho na? Yung panganay ko may asawa na po, tapos yung pangalawa, yung pangatlo po nasa Manila, yung pang-4 po ang nag-aalaga sa sa papa. Yung pangalawa?
Yung may asawa na nga po yung babae. Yung pangatlo po, nasa Maynila din. Bali, dalawa po yung sa Maynila po. Okay. Anak. Pero ano po, tumutulong sila sa'yo? Nagpapadala pa naman? Paminsan-minsan lang po at may pamilya mo na din po. Ano po mga, nila, hanap buhay doon? Parang ano din po yung sa panganay ko po, ano din yung parang nag-ano po, bang siya ng ng yero, yung blood sheet po ba? Parang nangangatulong din po siya. Nangangatulong din, namamasukan lang din po. So kayo po, at ito lang po pagkakakitaan. Pag wala pong nagpapalin sa akin dyan, nagpapalaba, ito ginagawa ko dito sa bahay. So marami pala kayong diskarte. So, nag-iisa po. So anong katulong? Sinong katulong mo dito na ikaw lang din? Sino pong mga kamag-anak nyo dito sa lugar na to? Yung pong mga dito, yung mga nanay, yung kapatid ni nanay yan. Kaya payag mo sila dito at mga tiyain ko din po yung kapitbahay namin. So, kamusta ang buhay nyo, Nay? Anong sitwasyon nyo? Mahirap. Ano bang nyo, Nay? Pinagdadaanan? Ay, kasi pinagdadaanan ko yung marami po. Mahirap pong pagsabihin kasi po mahirap talaga. Kasi yung asawa ko di makatulong at may sakit. 73 years old na po kasi yun. Malayo po pala ang agwat sa inyo? Kasi po mahirap po kasi ngayon po may sakit po, nasa parang stage 4 na yata yung yung prostate po bagay niya, tapos lumasap yung puso niya, lumalaki. Ay wala pong makasuporta sa kanya. Kaya hindi ko na lang po patrabahuhin po bagay. Ako na lang pong nag-aano sa kanya. Nagpapadala po kayo doon? Minsan po pag na kahit kunti nakapadala po. Minsan po pag wala, sinasabihan ko na po yung panganay ko na medyo suportan si papa nila, minsan napadalahan man po. Sino po bang kasama niya doon sa Albay bukod sa anak niya? Yung pong may kapatid po siya doon, pero din po yung parang ganito din ang buhay, ganito din. So hirap po talaga. Hirap din po. Kasi pong asawa, taga doon po siya. So bukod po sa pangangailangan nyo dito, nagpapadala pa kayo doon ng panggamot or panggastos ng asawa niyo? Minsan lang po. Pag mayroon, pero pag wala po, ako sa kanila. Magkano po ba ang kinikita nyo sa paggagawa ng walis tingting, Nay? Ay, pag lang po, minsan makasampung walis po ako. 100 pesos kasi 20 lang po ang isa. So, binabalik ko na po, tapos binabakan pa yung bunso at nag-aaral po dyan sa elementary. Sa isang araw po ba nakakabenta kayo ng 10? Ay hindi po kuya, isang lingguhan lang po yung lingguhan? Minsan nga pag isang linggo, nakakatatlong walis lang po ako. Mahirap po pag nangunguha pa kami dyan sa So lang po yun, 60 pesos lang sa isang linggo. Pero bukod doon, nag-ano din kayo, naglalaba-labas ha? Opo, pag nadyan sa labas po. Pag may nagpapalabas sa akin, nalaba ako. Pag may nagpapalinis, nalinis po ako ng bahay. Tapos pag may nagpapagamas po ng nagamas po ako. Grabe, sipag niyo pala, Nay, no? Parang lahat talaga gagawin niyo para sa mga anak mo. Opo, ginagawa ko pala para So sa isang linggo na magkano ang kinikita mo lahat-lahat? Ewan ko lang kuya, di ko masabi at di ko man po bagay yung nabubuo na Minsan pag sa labahan lang, maglaba po ako, 300 isang labahan. Pag minsan pa malinis po sa isang araw, 200 lang po. Hindi man po yun araw-araw. Nakakaraos naman. Nakakaraos naman po kahit paano, makakabili 1 kilong bigas. May pang-ulam kahit itlog na nakakabili na po. Paano po yung pag-aaral ng bunso nyo? Yan pag halimbawa natin ko po sa school, na uwi po dito ako, nasaing pa ako ng isang litsi, hinahatidan ko po doon, binibilan ko na lang pong ulam dyan kahit yung taga-sampo po bagang yung sa tindahan. Yun na lang pong pinapaano ko sa kanya. May mga gamit naman siya sa eskwela? Meron naman po, nabilang ko po ng nag po ako doon sa pinsan ko, nangutang pa akong pambili ng gamit niya. Babayaran ko pa po yun. May kuryente po kayo dito? Meron po, matagal na po yung kuryente niyan dito, yung wait ko pa po dito. Saan po ang eskwela ng anak niyo? Parang malapit lang? Sa Dugungan lang po, elementary. Grabe. So, paano niyo po hinahatid yun? Naglalakad po? Araw-araw ko pang hinahatid siya. Pagkahatid ko, uwi po ako dito. Nagluluto. Pagkaluto ko, hatid na naman po ako dun sa... Lakad lang? Araw-araw po. Grabe na yun, napakalayo. Dahil yung dinaanan namin, nakaano pa kami noon, may sasakyan. Paano pa kayo naglalakad? Kami pong dalawa. Araw-araw po kami naglalakad niyan. Ano po ba? Lalaki, babae? Lalaki po. Ay ngayon po, di ko pinapasok at grabe po ang ubo niya. Bakit po siya nagkasakit? Siguro po sa init, araw-araw kami naglalakad dyan na init. Pagtanghali na init, na Araw-araw din na ganun yung dinadaanan nyo na mabasa, putik? Opo, minsan dyan sa putikan kami nagaan dyan sa Tapos na ikaw, hatid mo, uwi ka, magluluto. Nagluluto. Tapos babalik ka ulit? Babalik po ako. Grabe.
Kami man lang po dalawa dito. So ano pa, paano mo Nay, nagagawa ang mga trabaho mo pa kung hatid sundo Ay ka? pag ano po, halimbawa pagkakain ko po sa kanya, mga alaw na uwi na po ako dito, nagagawa po ako nito. Pag mga alas 4 po, babalik naman po ako, susundin ko po siya. Mahirap po kasing pagkatiwalaan po baga dyan at ano pa, 9 years old pa lang, baka po maano ng sasakyan dyan sa... Puro truck pa naman po yung dumadaan. Doon sa may daan ng truck, ganun din po. Kaya tinatsagaan ko po siyang ano. Delikado din ang daanan niyo po, no? So, ano ba nangyari? Ano bang kwento ng buhay niyo? Ba't nauwi kayo sa ganitong sitwasyon niyo? Ayan lang kuya, talagang kung ano po ang kwento ng buhay ko kuya ay nako. Talagang mahirap po. Ang mga magulang niyo ba ay galing din sa ganitong pamumuhay? Opo. Galing din sa ganitong at yun na lang po yung tatay ko, yung nanay ko. Wala na po. Na din. So, sobrang hirap po. Kasi po, di na din po ako nakapag-aral at sa hirap po baga ng buhay. Siguro 10 years old pa lang ako, nangatulong na po ako. Namasukan ka na agad? Namasukan na po ako. Saan para po? makatulong sa kanila. Dito lang din? Diyan lang sa Dait po. Ano po bang natapos nyo? Or naabot nyo? Hindi pa po ako nakatapos ng elementary. Grade 5 lang po. Grade 5? Kasi na po nagtulong na ako sa nanay ko, namasukan na po ako. Bakit namasukan kayo kagad sa murang edad nyo? Kasi po yung mga magulang ko mahirap man din po. Kisa po sa wala man din pampaaral. Tinulungan ko na lang po sila. Grabe. So, kamusta po? Ano nangyari nung kabataan mo hanggang yung paglaki mo? Anong naging buhay nyo na Mula po nang umalis ako dito, nangatulong na ako. Doon na po ako sa naging amo ko. Sige lang po ang trabaho ko doon. Hanggang nga po yan pong naging asawa ko yan. Parang man lang po, parang yung pasakay, kinuha lang din po niya ako. Kaya po baga yung age ko ay 47 na ako ngayon, tapos siya ay pa 73. Bakit na malayo ang agwat nyo? Parang sa hirap po kasi ng buhay, parang kinuha na lang din po niya ako. Di man po yung sabing niliwan po niya ako. Dinala po niya ako ng Albay. Tapos? Yun na po. Tapos nag-anak kami ng 4, malalaki na po yun. Tapos nag-uwi na kami dito. Tapos nag-uwi kami dito. Yun pa nasundan. Last na po yan 9 years old. Anong ginawa? Anong pinangako sa inyo ng asawa mo na dinala ka niya sa Albay? Wala man po. Sumama ka lang? Opo, kung kasi sabi ko nga po, kung alam ko lang ganito, di na lang kami doon sa pikatrabahoan ko po sana. Siyempre, nangyari na po yung ganun. Hindi ka naman nagsisisi? Medyo nagsisisi din po, kasi yung isip ko nga po noon, parang siyempre, pag sinabi, sige ganyan, sige lang, tulad lang po. Hindi po ako pala imik ng araw, sige lang pag sinabi nga, hindi man po ako na-imik. Hindi ka naman na-abuso nun? Hindi naman po. Pero kayo na po nung sumama ka sa kanya, may relasyon na kayo? Wala po. Medyo lang talaga yung parang lang. Iyaya ka lang niya, pumunta ng Albay. Anong sabi niya? May trabaho po doon? Sabi lang ay may doon sa kapatid niya, titingnan daw yung TV binili ng kapatid niya. Tapos yun, wala na din. Doon na nabuo ang pamilya niya? Parang, ganun. 1991 po ata kami nagpunta doon. Nakawi po ako dito sa amin, nasa 38 na po ako. Grabe, ang tagal. Hindi po ako nakawi dito at di ko nga po alam pag-uwi. So ano sabi sa'yo ng magulang mo? Na nawala ka ng napakatagal? Ay wala daw po, nilaputay na ako. Ay bigla po akong umuwi. Kasama ko yung pamilya ko na yung 4 na anak. Hindi mo nakakausap ang magulang mo nung nandun ka? Wala man pong nung araw walang cellphone. Sa kahirapan po, di man nagbili ng cellphone. Pati ang buhay nyo doon ay mas mahirap po. Mas mahirap? Magparalabada po ako doon. Kaya pinili ko pong umuwi dito sa magulang ko. At wala na makapunta po ako doon. Sige na din pong panglalabada ko. So simula nung pumunta kayo doon, siya hindi na po bumalik dito? Naiwan na siya doon? Pwede makita yung bahay niyo, Nay? Sila po. Gano'n nakatagal yung Nay? Itong bahay niyo nakatayo? Na kuya yung mga 10 years old. Mga 10 taon na po. Wala nang umalis ako sa Albay, umuwi ako dito. Kasi mas mahirap po doon at sa paglalabada po baga, wala ko kayang maglabada na. Ilan taon na ulit kayo nandito, Nay? Simula nang bumalik kayo? 10 taon. 10 taon na. Ito po mga kanilang bahay, mga kalingap. So, maayos naman at malinis po ang kanilang tahanan. Kahit na hindi po pulido ang mga dingding nila at ang bubong ay butas-butas. Pero malinis po. Kanilang kwarto. Ito yung bunso niya. Buti na presko dito. O dahil tag-ulan lang? Ngayon po tag-ulan, medyo presko pero pag mainit din. Mainit din po. Ito po ang CR niya.
Dito ang kusina, kainan nyo. May tubig naman dito, Nay, sarili. Yan po kuya sa bombahan ng kuwa ang tatay. Yung mga pang-inom nyo. Yan din po kayo nakuha sa bombahan. Maayos naman dito, Nay, no? Pero pag umuulan, pinapasok kayo? Pag po pag nag-uulan, basa din yan. Nababasa ang loob. Sabi. Puro tapal ng karton po. So ano bang Nay, ano bang pinagdadasal mo lagi? Ano bang pangarap mo maging ng buhay nyo? Ay, ano ko po, ninadisal ko sana talaga po maano yung bahay ko. Tapos yung anak ko mapaaral ko po ng maayos. Kasi po yung iba, medyo ano. Gusto mong mapaayos to? Opo, gusto ko ng bahay ko. Papayos ito. At pag naulan po, namang problema po. At lahat yan nababasa dyan sa loob. Gusto mo mapaayos to kahit na simple lang? Opo, kahit simple basta lang. yung matitirahan ng makakapagpahinga. Kahit umulan, Opo. hindi hindi kayo maaabala sa loob. Hindi mababasa sa loob. Yung mga gamit, barasa. Ano bang pangarap mo, Nay? Ano bang gusto mo marating ng anak mo? Kung kakayanin ko po talaga, yung gusto kong makapagtapos po talaga siya. Kung ano po yung gusto niya. Masipag naman ba siya mag-aral? Opo, masipag ko. Kaya araw-araw ko po siyang hinahatid. Hatid sundo ko po siya. Kaya nga po, grabe din yung sakripisyo nyo. Hanggat kaya mo, Nay, gagawin mo yan, no? Opo, at mag-ibat po yung libro niya. Medyo napapayat po siya. May ano. Ano ba natapos ng mga anak nyo, Nay? Yung yung panganay ko naka-second year lang po. Tapos yung pangalawa ganun din po. Tapos yung pangatlo, elementary lang din po. Yung pang-apat ganun din. Tapos pang-lima po yan. Pero siya na lang ang nag-aaral niyan. Opo. Yung anak niyo po na nasa Albay, di rin nag-aaral? Hindi na po at may may parang yung nag-iipon siya ng buhangin dyan sa ilog. Matutulong-tulong na siya kasi. Parang yung dito po niya nagsakit. Papunta dito sa baba. Hanggang ngayon hindi na naalis yung sakit. Grabe na yun, parang sinusubukan talaga kayo ng ng mundo kasi nagkasakit na yung asawa mo, pati yung anak mo na nagtatrabaho din para makatulong, nagkasakit din. Hanggang ngayon nandun pa rin yung sakit? Opo, nandun pa pag nalakad po siya, masakit to. Kahit ano na po. Ilan taon na po yan? Ano na po siya ngayon, 21 na po siya ngayon. Grabe, bata pa. Bata pa po siya nang magkaganon at nagtutulong po sa ilog, nagkakarga po baga sa truck, tapos nabubuhangin. Tapos yung pangatlo ko, sa hirap din po, napapahinanti din sa truck. Ano pinagkakakitaan ng asawa mo tsaka ng anak mo sa Albay, Nay? Dati po yung asawa ko dito, nagsama siya dito noon. Nag-ipon din ng buhangin, kaso lang po yung sakit nga po niya. Tapos ngayon po, yung pangalawa ko, nag-asawa na din, di doon na din po. Wala man pong trabaho yung anak ko doon. Parang yung asawa na lang din po niya ang nagtutulong sa kanya. Kaya minsan po, pag meron lang din ako, inaanong ko din yung asawa ko doon. Eh anong pangkain niyo dito? Araw-araw nakakain naman? Pag nakakabenta po ng walis. May mga panahon bang nawawalan kayong pangkain? Opo. So anong ginagawa niyo, Nay, pag walang pangkain? Wala po. Wala talagang kinakain? Nangyari na sa inyo sa buong araw na wala kayong kinain? Opo, minsan napunta kami dyan sa Nyoga na kami bayabas. Yun lang kinakain nyo? Grabe. Paano po yung anak nyo? Paano siya nagkakaroon ng lakas ng katawan? Po yun na. Ano man po yung bihira man po yun. Grabe, Nay. So naranasan nyo na hindi kumain ng buong araw. Grabe. May time lang po pag wala pong ng walis. Hindi naman madalas. Pero ngayon, hindi naman lagi. Hindi naman po ngayon. Lang. Yung mga ba, Nay? May mga pinagdadasal mo sa buhay? Pinagdadasal ko sa buhay na maayos ka. Simple lang ito. Maayos lang itong bahay namin. Simple lang. Tapos yung anak ko mapaaral. Pangkain sa pangaraw-araw po. Yun lang. Nagulam daw. Kinakain nyo lang bayabas? Grabe. Hindi po may bago pag walang pagkain po, hindi may iwasan. Kisa man po yung, kahit po ngayon, anak ko, napunta yan dyan sa nagugutom siya na, punta yan dyan, anak ko, bayabas din sa Wala kayong malalapitan, Nay, na mahingian ng konting pagkain or pang bili? Hindi man po ako magparaan ng manghihingat. Hindi ka, ayaw mong humingi? Ayaw ko pong humingi at mahirap ang magano. Kahit na, gutom na po kayo? Minsan po dito kay tatay. Minsan napipila ko tatay. Minsan binibigyan mo nila ako. Pero minsan wala rin sila? Minsan wala din po siya. Ano lang po yan, yung papataya po baga sa amin, sa tatay. Nay, sa yung dala-dala. Ano ba ang Nay, may kape. Kakape ka, Nay? O gatas para sa bunso mo. Tapos ito, 5 kilong bigas.
Ito na marami tayong supply dito. Noodles. At ito na mga delata. Marami-rami din to at makakaano na to. Tulong sa inyo. Maraming salamat. Malaking tulong na po yan sa amin. Sapat na yan ay. Alam kong kulang pa po yan pero ito muna ang maibibigay ko sa inyo. Opo, kuya. Salamat na po at maraming nagbigay ko ng ano ng anak ko. O na, dagdagan ko pang konting panggastos nyo lang. Salamat po kuya. Kilala nyo ako, Nay? Kalingap? Alam mo ang Kalingap? Opo, nanonood po ako minsan. Sinong kilala mo sa Kalingap, Nay? Si si Kalingap Rab at si Ida Taim po. Edu? Sino pa? Edo. Si Kuya Bal? Opo, kilala ko po yun. Si Ate Edna? Opo. Ako, di nyo kilala, Nay? Hindi ko po nakabagit sa pangalan niya dun sa... Kalingap Dan? Ay, opo, na ano ko po yun. Ito, si Kuya Brooks, oh. Yan, so... Sino ka na buhay niya? Nagpasalamat po ako sa inyo at nakarating kayo dito sa amin. Kahit malayo. Napakalayo nga po eh. Opo, pero araw-araw po namin nilalakad yun ng anak Kaya nga. maka-school. Maka-school lang po siya. Walang, walang service dito na pwede nyong... Sila po may mula pero kami wala. Dalawa lang po kami dito. Pwede kayo sumabay sa doon? Sumabit sa truck? Opo, miss. Ay, dati nasabi po ako kaya nung nahulog po ako sa truck na ako na... Delikado po. Nahulog po kasi ako sa truck nung magsakay kami puntang school kaya nalakad na lang po ako. Kaya nga, delikado. Nalaglag po kayo ako dun ay. Buti hindi kayo nabalian or naipit. Natihaya po kasi nahulog, nalaglag. Pati lalo na yung anak nyo, delikado, wag nyo munang nalakad po kami. gawin. So, Nay, anong masasabi mo? Maraming salamat po at nakarating po kayo dito sa amin kahit malayo. Paano? Malaking tulong na po yan sa amin. Kung may konting kahilingan kayo, ano po yun? Yung mabubungan po itong bahay namin kahit simple lang. Yung hindi na kami natutuluan. Simple lang po yung kung ano po yung tutulong po sa amin. Malaking pasasalamat ko na po yun. Tatanggapin nyo na? Opo. Kahit ano? Opo, tanggap po yun. At kasalayo po naman yan, nakarating po kayo dito sa amin. Masaya ka naman? Masaya po ako nakarating po kayo dito sa amin. Sige, Nay, at sa susunod na pagbabalik namin, ay susubukan namin magdala ulit ng mga pagkain ulit. Opo, kuya. Maraming salamat po. Sige po, paalam po. So, tapos na po tayo mag-abot ng konting tulong mga kalingap. Salamat po sa mga nanood at sa mga patuloy pong sumusuporta. Ito po si Ate Mel. At si Ate Annie. Thank you po sa inyo. Okay. At si Kuya Brooks. Si Kuya Brooks ay nagbablog. Tapos na. So, ayun. Mag-shoutout ka naman, Kuya Brooks. Ayan, shoutout sa mga nagmamahal kay Kalingap Dan. At sa kanyang Paisi. Tama? Fiancé. Yancy. Kanyang Yancy. Saan na may daan? Beautiful. Dito po. Ayan. So, ngayon di tayo nagmamaritesan. Scouting tayo. Scouting, oo. So, kamusta naman yung na-scout mo? Maganda, sobrang deserve niyang tulungan, lalo na yung papunta pa lang dito, challenge na sa nila araw-araw. Nilagyan nilang nilalakad araw-araw para pumasok. Makita mo naman yung daan, no? Delikado sa kanila kasi puro truck. Tsaka puro bato-bato. So, salamat din kay Kuya Brooks, sinamaan tayo. Dito ba? Oh, yan. So, kay Annie Tempo. Kaya nga, salamat po. Si Annie, kay Ate Annie. Kaya... Hinihilot ko lang yung Ayan, dalawa. So, yun. Yan. Magpaalam ka na, Kuya Brooks. Ayan, salamat. At sana mayroon pang kasunod to, Kalingap Dan. At sa ibang lugar naman tayo pupunta. Susunod, magmamotor na lang po kami. Ito na po. Magmotor na lang. Yung kotse. Naging... Ayan. Thank you. Mga Kalingap. Gusto ko na nga pong bumalik kanina eh. Buti hindi ka bumalik na. Maulan kasi pero pag mainit, maganda naman. Hindi man tayo babalik. Siyempre, kailangan natin maabot ang ating tutulungan. So, thank you po mga Kalingap. Sa mga gusto pong magpaabot, mag-message lang po kayo sa aking Facebook page, Kalingap Dan. Sa mga gusto nyo pong badagdagan ng ating tulong. So, thank you po. God bless po. Bye-bye. Ayan. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Maraming ko sa panlakad. Sobrang busy ko. Ito, nagkakataon namin. May
Ako lang ito blue na.